Ayan, magandang araw sa lahat. Ito na Pamalas TV. Andito naman po tayo sa ating location na taniman ng Formosa na pinya upang ipakita sa inyo ang step by step kung paano itanim ang Formosa na pinya. Ano guys, sa mga hindi pa nakakaalam o may alam na, ito ay papakita natin sa inyo kung paano nga tayo nagtatanim ng Formosa na pinya. No? Ito nga, step by step natin ipapakita sa inyo kung paano nga ba talaga itinatanim ang Formosa na pinya. Yan. Kaya yung mga gusto magtanim o magsisimula pa lang pagtanim, panoorin nyo lang guys ang video to at siguradong may matutunan na naman kayo. Ayan, umpisahan na natin kung paano tayo magtatanim ng Formosa na pinya. Yan guys, siyempre bago tayo magsisimula, malinis ang ating pagtataniman na gaya nito para walang sagabal, tuloy-tuloy at mabilis ang ating pagtatanim. At yung mga suhi naman dapat ay nakaladlad na dito na gaya nito para kuha lang tayo ng kuha. Yan, yung mga nakatumpok na yan, mga suhi na ating itatanim dyan Yan. Sa ngayon ay napakainit guys ang pagtatanim dahil dito ay abnormal ang panahon. Umiinit at umuulan. Sa ngayon ay mas marami ang init. Ayan. So, pakita natin sa inyo kung paano nga ang layo na ating pagtatanim Ayan. Yung pinakalinyada guys, yan. Yung pinakalinya yan, diretsong yan. Yung lagwat niyan ay nasa 30 cm ang layo. Ito at saka yan. Yan ang layo guys. Ito naman mula dito sa pinakalinyang to at mula dito sa kabila nasa 45 cm ang layo guys. Yan, ganyan lang kalayo. Dahil sa ngayon makabago na ang ating sistema sa pagtatanim kaya medyo malapit-lapit ang pagtatanim natin. Hindi gaya nung araw ang linya nun ay nasa halos 80 cm mula dito halos itong tatlong linyan to saka hanggang dito nung araw. Dahil sa ngayon may mga makabago na tayong ginagamit sa pagtatanim kaya nasa 45 at 30 cm ang layo mula sa pagitan guys ng suhi. Yan. Ito, pakita natin sa inyo ng malinaw. Yan, yung pinakalinyang to guys. Yan. Yung linyang yan mula dito sa punong to at hanggang dito nasa 30 cm at mula naman dito sa kabilang linya at mula dito ito ay nasa 45 cm. Ganyan lang guys kalayo kapag tayo nagtatanim ng Formosa na pinya. Ayan, siyempre dapat laging malinis para bungahan din tayo ng malalaki kapag tayo ay mag-harvest Yan. Ayan guys, kung may mga katanungan kayo sa pagtatanim ng pinya, ayan, comment lang kayo sa baba. Yan ay ating sasagutin kung mayroon kayong hindi naiintindihan sa pagtatanim ng pinya Siyempre dapat ang ating tataniman walang kanlong. Mas maganda talaga yung tirik ang araw yung talagang naarawan agad. Sa umaga pa lang ay nandiyan ang araw. Kasi kapag may kanlong ating pagtataniman, may tendencying marami ang maliliit na bunga niyang lalabas dahil hindi naaarawan. Kaya gaya nito, pambihira lang anyog at mga kahoy. Kaya maganda ang gantong klaseng taniman na location. Yan sa ngayon nga talagang napakainit. Talagang tiyaga lang guys sa pagtatanim ng pinya mainit, mapagod. Tapos pag anihan ay logi. Yan. Sana ay hindi tayo malogi na naman Ayan, ganyan lang guys sa pagtatanim. Ayan, pinakita nga natin sa inyo yung sukat kung paano tayo magtanim. Isip-isip natin sa inyong pinakita.
at kung paano tayo nagsimula dito ano. Kaya kung may comment kayo guys, comment lang kayo. Ayan, hanggang dito lang guys ay Pamalas TV. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye bye.